Paano nangyari na nagkaroon ka ng negosyo? I'm Gio from China. Chinatown. Ah. First time na narinig na may soap pala na gawa sa carrot. Isang pimple lang, mawala na talaga confident mo. Paano mo na-survive yung mga panahon na yun? Maybe it's time that you show up. Yun yung pinaka-breakthrough ng business mo. Yes. Kahit na pinakamaganda yung product mo, pero hindi ka naman kilala, Yes. hindi ka pa rin bebenta. I-close mo yan. Ano yung dahilan para ituloy pa rin po? The story behind the product. Parang ayoko na mag-continue. Kasi siya yung reason eh. Ayoko na lang magpunta sa wala. It is in our control. May fault tayo doon. You deserve what you tolerate. Ayoko na. We are not a soap company. We are a confidence-giving company. For 17 years, ito ang pinaka-proven na gamot. Gamot? Hindi yata. Di ba? Nasa bahay ka lang, nag-scroll ka na naman ng social media mo, tumutok at manood ka ng Evitalk Podcast at manalo ng 200 GCash prize. Itag ang 5 friends, react and share, at i-comment ang hashtag Evitalk Podcast. Ano bang hinihintay mo? Sali na! Isang magandang araw sa ating mga ka-Evi viewers na nanonood sa ating mga online platforms. Welcome to Evitalk Podcast Season 3. My name is Miss Joycey. I'm here to inspire and make a big change in your life. Maraming salamat po sa patuloy na panonood sa aming Evitalk Podcast simula pa ng 2022 up until now. Maraming salamat mga ka-Evi dahil Season 3 na tayo at damang-dama ko ang inyong suporta. Kaya ano pang inaantay nyo? Tumutok at i-share ang live na ito. Excited na ba kayo kung sino ang ating Evi guest for today? Alam ko, marami nang nag-aabang sa kanya. Hindi ko na patatagalin pa. He is the handsome CEO and co-founder of Harmony and Wellness Enterprises. Let us all welcome Mr. Gio Yusuncho. Batiin mo naman, Gio, ang ating mga ka-Evi viewers na nanonood sa ating Evitalk Podcast. Hi to our Evi viewers. Good morning, good afternoon, and good evening. Kasi worldwide tong podcast na to. So wherever you are, welcome. Yes. Thank you so much, Sir Gio. I know, sobrang busy mo, ang dami mong ginagawa. And alam naman natin, yung products mo is talagang nationwide na rin talaga. Kaya talagang excited na yung ating mga viewers na makilala ka, Sir Gio. Kung sino ka nga ba before ka maging CEO ng Harmony and Wellness? Dati, gusto ko maging doktor. So medtech yung kinuha ko. I studied medical technology in UST. So, a little background kung bakit ko napili yung medical technology. May isang palabas na sobra kong nagustuhan. Ang title niya, Outbreak. Nakita ko na kung nagkaroon ng isang sakuna worldwide, yung mga medtech ang bida. Sila yung kailangan pumunta sa field para kunan yung mga samples to find a cure to a different kinds of diseases. Parang dream role ba? Pero on the other hand, gusto ko rin na isang role na whether saan ka mapunta, may value yung pinag-aralan. Hindi ka na obsolete. Nakita mo ba yung sarili mo na parang someday magiging CEO or may-ari ako ng negosyo? Sa totoo, hindi. Kasi before our mentality, pag mag-aral ka mabuti para may kang maayos na trabaho. Yes. Medyo ganun yung cycle natin. Tinanggap ko naman yun and it's okay. Pero di ba, Gio, may lahi kang Chinese. O di ba, usually ang mga Chinese, ano yan, talagang into business talaga sila. So, pero dun sa family mo, hindi ka parang na mindset na magbi-business ka talaga in the near future. Being the only child, si Papa nag-work sa friend niya, si Mom is a teacher. Yes, but tama ka nga, Chinese ako, kahit na hindi halata. Pero, yes, pure Chinese po ako. And pag nag-i-intro nga ako, I'm Gio from China. Chinatown.
Ah, So, oo. yan. So, lumaki ka na talaga sa Chinatown. Yes. Pero hindi pala lahat ng Chinese here in the Philippines ay naka-mindset na mag-business. Yeah. It so happen na, paano nangyari na nagkaroon ka ng negosyo? So, before kami kinasal ng wife ko, as kami pa lang, meron silang business. They have a Chinese drugstore in Binondo. So, ako, nag-work ako after graduation as medtech sa isang laboratory. Nag-visita ako sa kanya para makita siya. And nakikita ko rin kung paano nag-work yung isang business in some way. Paano nakatulong sa'yo yung experience mo doon sa pharmacy ng family business ng wife mo? Na ngayon, nagagamit mo sa business? So, to start with that, maybe medical field kasi ang inclined ko before, di ba? Gusto ko maging doctor. And as I visit their pharmacy, nakikita ko, people wanted to have certain alternatives to have themselves healthy. Ako nagulat kasi hindi ko akalain na sa pharmacy. Kasi syempre, akong pumunta kasi ako sa pharmacy, gamot. Kasi may dalawang klaseng pharmacy. Parang the traditional na nakikita natin pharmacy, nabibili tayo ng prescription drug or over-the-counter. Meron na isang pharmacy, traditional Chinese drugstore. So, doon, makikita natin yung mga herbs, mga grass, mga... Hindi siya prescription drug, pero alternative siya to help in bringing back the healthy you. So, doon sa ganong pharmacy, sikat yung mga pampabeauty, pampapayat, and pampaconfidence. So, yun yung business ng family ng asawa mo. Yes. And paano mo naman nasimulan itong Harmony and Wellness? So, prior to our marriage, yung wife ko, meron siya mga pimples. Nagpapatreat siya, nagpapaderma siya, gagamit siya iba-ibang product. Pero hindi nahihiyang sa kanya. Then one day, may nagbigay sa amin ng soap. Nakahubad lang na soap, kulay orange. So, since na-try na niya yung maraming bagay, tinry na rin niya. And after 1 week, 2 weeks, 3 weeks, nabawasan yung breakout, nag-smoothen yung skin niya. Then, na-intrigue siya. Na, ano kaya laman ng soap na to? Doon namin nalaman, meron pala tinatawag na carrot soap. Carrot soap. Usually, carrot parang related lang sa eyesight, mga ganyan. Pero may mga rich in vitamins pa na yung carrot essence na nilagay sa soap. And other ingredients sa soap na pag kinumbine, makakatulong sa pag-improve, lalo na pag may breakout or acne. Anong pangalan ng sabon na ginamit ng wife mo? Noong time na yun, no brand pa kasi binigay lang sa amin. Pero binigyan namin siya ng name, Shulamite. Yan yung tinatawag natin na parang walang pangalan, yung mga hubad na sabon. Yes. Hindi ba siya natakot na gamitin yun? Kasi di ba may problem na siya sa face? Dahil na-try na niya ng maraming product, she's willing to try other things na rin. So yes, hubad na sabon lang siya. Hindi rin naman available sa market na Talagang kakilala kasi namin, nag-formulate ng ganyan. Yun. Inaral namin, then nagpa-formulate kami na paano ba natin to makakatulong rin sa ibang tao. Lalo na sa teens. Kasi isang pimple lang, mawala na talaga confident mo. Hindi mo na alam kung ano gagawin mo. Minsan ayaw mo na nga pumasok sa school. So, gusto na rin namin makatulong. So, nagbenta kami ng sabon na may hubad, walang box, na may sticker lang ng brand. As we sell sa drugstore nila, maraming natulungan. Maraming may gusto. Uy, okay. Kahit na hindi siya kilala. And yun, doon nag-start yung small business namin ng soap. So, more on benta-benta lang siya ng sabon na yun. Tapos, nilagyan nyo lang ng sticker. Paano nyo napalaki yung business nyo? Dati, ang FDA, BFAD pa yung pangalan. Bureau of Food and Drugs. So, hindi namin alam na ang pagbenta ng sabon, kailangan pala i-register. So, may mga challenges na, hindi pala kayo pwede magbenta ng ganyan kasi regulated, kailangan mo palang i-register. So, we complied. Through pag-comply namin, nagkaroon siya ng box, nagkaroon ng proper label, saan manufacture, ingredients, directions. As we comply with the government, nagkaroon na tayong box. Gumanda ng itsura, hindi lang hubad na sabon na may sticker. And through distributors and agents, merong
introduce ang product natin sa Watsons. So, ibig sabihin, doon nagsimula. Then, dahil nga gusto nyo nang i-share sa maraming tao, doon na kayo nagpaligaligtas. Ano pa yung mga ginawa nyong step? Hindi ba kayo nahirapan nung time na yun? One of the challenge that is a good problem, kasi dati nagbebenta lang kami sa mga drugstore, mga 50 pieces, 100 pieces, para ma-display, para mabenta. Yung unang order ng Watsons, it was quite a volume for a start. Naalala ko pa nga, nagpack kami hanggang 2-3 a.m. para lang mahanda namin yung delivery. Pero it's a good problem since mas marami nang marireach yung tao having Watsons as nationwide. Mas marami tayong matutulungang tao. Nung time na yon, yun yung pinaka-breakthrough ng business nyo. Yes. Di ba nung time na yun, wala pang online? So, paano kumalat yung, yung sabon mo? Dati kasi kahit walang online, hindi pa uso si Lazada, Shopee, TikTok, Facebook. Hindi pa uso. Buhay ka na pag meron kang product na nasa brick and mortar or traditional business. Kasi people go to their store to enjoy, to smell the product, to everything. Yung experience ng buying public dati, talagang okay lang pumunta sila. Yes. As long as you're in the shelves, maamoy nila. I think hindi naman siya mapupunta sa Watsons if hindi quality yung products. Yes. Di ba? Kasi may qualifications ang Watson. Hindi sila pwedeng maglagay ng product na hindi FDA approved, hindi siya maganda yung quality. Yes, tama. Paano mo siya dinepend sa Watson yung time na yun? Before tayo naglabas ng product, balikan ko mga a few months back before that. So yung business namin, hindi originally na gusto natin maging sobrang sikat, sobrang kilala. Basta may hanap buhay tayo, okay na. Oo. Yun yung start nun. As we continue, yun, may mga challenges and mga adjustments. May time na nawala yung vision and purpose na yun. By 2014, my wife was diagnosed with a sickness. She was diagnosed with leukemia. So she was diagnosed with leukemia and we had series of treatment. But the Lord had different plan and by 2015, she was taken away. Being my partner and being the story behind the product, parang ayoko na mag-continue. Parang sasabihin mo, para saan pa yung company? Or para saan pa yung business? Sorry to the company and to others. Medyo naging pabaya ako kasi hindi ko talaga alam kung ano yung purpose na ng company. Kasi hindi madali yung pangyayari niyan sa buhay mo. Diba? Kasi siya yung reason Diba? Siya yung living testimony why etong company mo is na-build. And then, syempre, kayo yung magkatulong dun. So, naiwan ka mag-isa. Ano yung parang, nung time na yon, ano yung dahilan na ginawa mo para ituloy pa rin to? Since this is a legacy, ito na lang isa sa mga nagawa ng wife ko with me. Ayokong na lang mapunta sa wala. Yun yung isang selfish reason. Second, we have a product that could have helped so many people to bring back their confidence na mawawala na lang sa market bigla dahil ayoko na. Ibig sabihin, Sir Gio, nung mga time na yan, nagbabayad ka pa rin sa Watsons? May mga fees na recurring kahit walang benta. Paano mo na-survive yung mga panahon na yun? Kasi the business is not because capable kami kasi hindi naman talaga kami business background. It was really blessed by the Lord. And yung mga ipon namin throughout the years, yun yung talagang ginamit natin how to sustain pandemic, post-pandemic, and even until today to help yung mga nagstay with us. So, yung mga tao mo, nandyan pa rin sila? Yes. Nakasama mo pa rin? Yes. Yung purpose na nag-start ka ng business, na pag-usapan natin yun, it's because natulungan yung partner mo. Hindi na lang dahil dun sa bringing confidence. Nagkaroon ka na ng another family na kasama mo, naniniwala sa'yo. Kasi narinig ko kanina, yung mga tao naniniwala sa'yo and tinulungan ka para makabangon. Yes. May isang line ako na gustong inuulit-ulit ko kung na-interview man ako or nakakausap. To those staff na nagstay with us through thick and thin, first I want to
thank them. And I want to reach a point na walang nagsisi dahil nagstay sila. And knowing Coach Russ and the space, we are built to have abundance. Yes. Hindi lang isang kahig, isang tuka, batawid lang bawat araw. We are built for more. And also, andyan ka, you have a purpose. And alam naman natin, once you have a purpose and you always give sa mga tao, yung container natin, lumalaki. Actually, di ba, nasabi mo kanina na hindi ka na napabayaan mo na. Pero you still help your employees na magkaroon sila ng hanap buhay. Kaya yung business is nag-ooperate pa rin siya. Napansin mo yon? Kailangan, sabi ni Coach Ross, kailangan mag-grow tayo everyday in extreme self-care. Kailangan nating mapalaki pa yung container kasi pag binigyan tayo ng malaking blessing, baka hindi natin kaya i-receive. Tama. Ano yung thoughts mo doon? Tama. Kasi nga, if you don't grow, you die. sobrang bigat ng statement na yun. Dati pre-pandemic, if you don't grow, you can be stable pa. Yes. Pero since pandemic, may isang market na hindi dati na-tap na ako yung may kasalanan kasi nga very resistant ako. Is the online market. Kasi ako personally, very rare ako nag-online market. Kasi ang concept ko dun dati is scam yan, maluloko ka, makabato yung ma-deliver sa'yo. Yes. Pero ang market pala nag-shift since pandemic into online marketing. Yes. So, tinatawag na ngayon na e-commerce. Anong ginagawa mo for you to grow yourself? I started this journey after checking the numbers after 5 years. Kasi ng 2016 to 2020, buhay kahit na nagkakalat. Diba? Oo. Pero Pero ang galing mo dun ha. Talagang yung product nyo, binibili pa rin talaga siya sa Watsons. Diba? Pero 2020 to 2025, hindi na nag-work yung hindi ka nag-i-innovate. There are months na loss talaga ang through operations costs and everything. Loss na, negative na. Another reason na sinasabi sa akin ng mga relatives na i-close mo na yan. Oo. Kasi business is not charity. Kung hindi kayo kumikita, how long can you draw from your savings? Oo. Kailangan namin magbawas ng personnel. And it was really heartbreaking. Many would like to stay pero hindi na talaga Hindi na kaya. talaga kaya. Ano ginawa ko as a CEO? Kasi may isang bagay na lagi ko naalala na sinabi naman ni Real Talk Darbs ni RTD. Best known beats best. Kahit na pinakamaganda yung product mo, pero hindi ka naman kilala, Yes. hindi ka pa rin bebenta. Wala ka pa rin matutulungan. Oo. Actually, yung product mo sobrang ganda, pero yung iba na bagong labas lang sa market, ang laki ng sales nila, right? Diba? Nakasabay kasi sila sa online. So, nag-enroll ako nung March sa Content Mastery Bootcamp ni Real Talk Darbs. Through that, maraming bagay na talagang blessing ni Lord ang nangyari. One is, for 17 years, never ako nagpakita sa cam. Hindi ko naisip na magpa-podcast ako ever sa buong buhay ko. Yes. Sa, Thank you. Andito ka ngayon, di ba? So, hindi ko rin alam na magpapakita ako sa camera para lang ipakilala ko yung product namin sa isang video. Oo. 17 years hindi ako nagpapakita. Oo. Baka pwede ibang tao. Sabi niya, maybe it's time that you show up. So, tinake ko yun. Unang assignment namin, kailangan namin mag-post ng in-introduce yung product. Check your social media na pinost mo kung ano na nangyari. Ayoko pa resistant kasi ayoko makita. Nahiya ako. Parang madali lang naman siya actually, pero para sa'yo sobrang hirap. Sobrang hirap. Sa inyo, issue lang. Yes. Parang sobrang hirap po-post lang naman, di ba? Pero paano mo siya na-overcome? Yun. Yung challenge na yun. Doon naman papasok si Coach Russ. Oo. Nakilala ko si Coach Russ doon sa Content Mastery Bootcamp. Binalik niya kami sa the who, the person behind the camera. Eventually, malalaman mo, meron pa palang massive transformative purpose yung company. It's not just to earn, not just even to feed your employee. May bigger picture ang bawat business. Every Filipino, whether anong pinag-aralan nyo, be the best with it. Because malalaman nyo yung purpose along the way na may higher purpose pa pala kayo. And meron isa pang nakatulong sa company namin na gusto ko sana i-share sa inyo. It's organizational development. Dati ang OD,
pag narinig mo, kala mo overdose. Parang nalulung ka ba sa Oo. droga kaya ang saya-saya mo. Oo. Pero hindi. Ang OD, Organizational Development, is to bring the soul back to every company. Yes. With the organizational development, nag-shift din sila na kailangan din nila mag-improve. Yes. Mag-improve ang bawat isa and then papasok din doon yung teamwork. Ano yung naging changes sa company nyo nung nagkaroon ng organizational development? First, yun na, hindi ko alam, no? Pero nung na-introduce yung organizational development, ang process niyan, it's a coach or some coaches will visit your organization. Free yun. Pre. To align. And kung align, then usap kung ano na yung next. Pero if not aligned, sorry. Yes. At first, ikaw muna. Ako muna. Kung magiging aligned ba kayo with the coach? Tama. Dati ang meeting namin, puro numbers lang. Pero ngayon, our weekly meeting is a coaching meeting with coaches from IM Plus. With that, hindi lang benta ang pinag-uusapan. Yung tao mismo. Yes. With the goal na hindi lang pala work dito. Yes. I can improve myself. And with that, dala-dala ko rin yan sa bahay. And next time, open na kung sila naman yung magbe-business, alam na nila yung structure. Ngayon, yung mga malalaking company here in the Philippines, they also have organizational development. 'Di ba? And then, minsan kasi as a boss or as a leader of the company, pag tayo yung nagsabi, parang may thinking na, sinasabi mo lang yan kasi gusto mo lang tumaas yung benta. Yes. Pero at the end of the day, pag humina kasi yung benta, affected din sila, mawawalan sila ng trabaho. And syempre, lalo na sa'yo, di ba? Naniniwala sila sa'yo kasi nakita nila na yung potential mo as the owner. Kasi hindi naman tatagal ang empleyado mo if hindi ka okay na leader ng company. Di ba? Baka matagal ka na nilang iniwan. Yes, tama. Di ba? Thank you for that acknowledgement and affirmation. We also need to step up Yes. para yung trust nila ay hindi masayang. Mm-mm. Imagine nyo, isang company, accountable yung bawat isa dyan. Mm-mm. Masarap ng feeling as a CEO. Yes. Oo. Salamat talaga sa team ngayon with their new energy. Isa sa naging profession ko na ngayon as sa abundance team is ako yung pambansang kaladkarin. Kasi pwede na akong maka-attend ng trainings. I can build myself more with the purpose na i-channel ko sa kanila. Kasi nga, yung purpose ng company is to bring back the confidence to every Filipino. Yes. Maybe this 2025, a year of learning for me. So, the Geo version 2.0 is a fun version of me. But still responsible and accountable to it. Yes. So, yan yung natutunan ko along the way in self-mastery, in content creation, through Coach Ras, through organizational development. And kanina pa natin pinag-uusapan yung produkto mo, napakaganda, di ba? So, i-share naman natin sa ating mga EBI viewers, ano ba yung products na meron ka, sir? Ano ba yung best-selling products na meron ang company niyo? So, we have 3 variants of product. I'll start with yung legacy product natin, that the product that started it all. It would be Shulamite Carrot Soap. To many of the viewers, first time nyo narinig na may soap pala na gawa sa carrot. Para saan siya? Ito yung nakatulong sa wife ko and sa mga maraming teens in their confidence problem, in their acne, nakatulong ibalik yung natural beauty natin. So ito yung parang pinakaunang product namin. Nagkaroon lang tayo ng Diamond line, which is Diamond Orange Peel and L-Glutathione. Kasi meron rin demand na gusto natin yung skin natin to be lighter, to be fresher. So yun naman yung line natin, parang skin lightening line. So, ibig sabihin, Gio, etong carrot soap, eto is para sa mga may pimples, dark spots, mga acne. Yes. Hindi ganun karami yung ingredient niya for whitening. Kaya nag-develop ka nitong pampaputi, which is L-Glutathione. Tama. Kasi eto, pwede nilang gamitin sa bahay. Usually, para makita mo yung effect ng kahit anong soap, ginagamit mo siya one at a time. Para makita mo kung hiyang ka at hindi mo alam, nanguhula ka lang na effective. Hindi mo alam kung ano yung effective. So you can use it one at a time. Pwedeng
1 week. Kung acne ang problem mo, we will still recommend this one first. Pag kuminis na siya, na-dry na nag-fade konti, kung gusto mo Nag-fade na na yung mga mag-lighten pimples. ng cold, bago ka gumamit ng pampaputi. Ito yung next na gagamitin nila. Once na kuminis na. Kasi kung goal nila na mag-whitening and lightening. Okay. Ano pa yung ibang products niyo? So after, dati talaga puro sabon lang okay na eh. Oo. Pero with the evolving market and Oo. everyone na talagang demand ng gusto mo mas mabilis na kuminis or gumanda yung kutis, meron na tayong 3 steps. Dati sabon-sabon lang talaga okay na. Yes. So ngayon, after mo magsabon, meron tayong toner. Ang kakaiba sa toner na to, ni-spray-spray lang siya. Tapos Paano konti, siya? kahit I-spray iwa-wipe. mo lang siya. Pwede Wipe mo na i-leave ng on. hands. Pwede mo i-wipe ng kamay, pwede mo rin pa rin i-wipe ng cotton and Mm-mm. kung ano yung pang-wipe nyo na gentle. Then after nun, pwede mo apply yung gel for further moisturizing and pampakinis. So, kung feel nyo is gusto nyo 1 step lang yung beauty regimen nyo, sabon lang, okay na. Pero if you want further, mas mabilis, Mas mabilis. Oo. and mas relaxing, kasi we are not a soap company. We are a confidence-giving company. Anong ginagawa mo in a day na after mo gawin, confident ka? Maglinis ng face. Ito yan. Oo. Every time, isa rin yung nasasabi, if after mo maligo, Oo, maligo. every time na after mo maligo, confident ka. Yes. Pag tumingin ka sa salamin, masaya ka. Kahit na anong may problema kaya after mo maligo, you have the experience of being confident and reset pa. Sana ganun rin yung experience ng every bath. Whether you use our product or not, self-care ba? Take a bath. After you take a bath, enjoy a reset. Yes. Feel confident to face the day again. Oo nga. So, kung gusto kong mag-reset, ano yung products na gagamitin ko para maging confident? And, Gio, di ba nasa medical field ka before? Ano yung, parang naging advantage sa'yo nung nagbibuild ka nitong brand na to? Yun nga. One of my dream was to be a doctor. Malaking tulong yung ganong mentality to me na bibigay ko yung confidence, health, the well-being through this product. At ang tagal namin gumawa ng product kasi gusto namin tested, proven, effective. Gusto namin legit tayo. Yes, sigurista. O, di ba? Kaya 17 years na rin tayo. Oo, tagal Kasi na. kung kahit anong product lang nilabas natin, makaka-receive tayo ng complaint, Yes. na baka charges pa. Oo. Pero none. Sa tingin ko, wala tayong ganyang problem for the 17 years natin sa business. Kasi we are giving out tested and quality products. So, for 17 years, ito ang pinaka-proven na gamot. Anong gamot? Hindi yata. Di ba? Pinaka-proven na product or sabon na pwedeng makatulong sa mga acne, pimples, and dark spots. Kasi I think hindi siya tatagal ng 17 years in the market, lalo na sa Watson, kung hindi siya effective. Sir, ano naman yung value na meron ka na ginagamit mo sa team, sa pag-handle mo sa team, na bakit tumagal yung mga employees mo sa company niyo? Maybe one would be compassion. So, isa sa mga pwede natin hindi naman ipagyabang is parang we have our heart toward our people. Maybe that is one reason na kaya nag-stay sila. Hindi lang work. Meron from time na kailangan lang nakausap. Minsan tao, kailangan lang ng kumpanya. So, ibig sabihin, minsan may mga ginagawa yung mga employees mo na parang hindi okay, pero dahil compassionate ka and kinakausap mo sila, nare-resolve yung problem or situation na nangyari. To be honest, may dalawang line yan. To the positive side, if you compassionately talk to them, they will learn what's the reason behind it. Meron rin pangalawang line na minsan ma-abuse yung pagiging medyo mabait mo. Pero dun sa coaching, sa isang session, sinabi, you deserve what you tolerate. The business is a reflection of who the owner is. Tsaka we as the leader of the company, andun yung pag may mga nangyayaring hindi okay, it is in our control. May fault tayo doon. So, naano ko yun, na ang ganda ng sinabi mo na
you deserve. Kasi talagang, and alam naman natin yan, nature naman ng mga tao naman lamang. If magkakaroon ng chance naman lamang. So once dapat nakita natin yon, merong improvement na mangyayari. Kailangan, ano yung next step ng department or organization? Ano yung next step na gagawin para hindi na maulit yung ganong incident? Magka-come up kayo ng something na okay, that is applicable to all. Then after that, pag-usapan nyo ng maayos. Hindi lang siya nakapaskil sa wall na ito yung house rule natin, ito yung do's and don'ts. Pag-usapan nyo. Kasi a good deliverables na ma-receive mo, it should have a clear instruction. Yes. Minsan, pinapahula natin. Ina-assume Oo. natin na alam na nila. Oo, minsan may mga tao na akala natin gets na nila, hindi pa din. Pwede ako mag-isang example regarding isa sa mga policy namin sa company. Regarding utang. Oo, marami makaka-relate sa ating mga EV viewers. Example, kayo po yung boss ko. Pinautang niyo ako once, pinapumayag kayo, at Yes. yan kayo, pinahiram niyo ako 1,000. Ano pa lang, sa level 1 pa lang yun. Oo. Kung may ibang kasama ko, uy, si ma'am, pinahiram ako ng 1,000 kasi kailangan ko ng ganyan. Itong si employee number 2, hiram sa'yo, hindi mo rin pinayagan. Dalawa na naging kalaban mo sa company. Although there's a balance to it, tinatry namin na magkaroon ng culture na walang ganyan. Yes. Sige, isingit lang natin, no? Ano lang ako sa utang. In terms kasi ng utang, magbigay lang tayo ng parang situation na bakit hindi magandang magputangan. Ikaw kasi, as employee, may problema kami, pinagdadaanan ka. Sino nagbigay ng challenge na yun sa'yo? Di ba si God? Okay. Dahil ako, okay, naawa ako sa'yo, naging compassionate ako. Binigyan kita ng, sige, ito muna, gamitin mo muna. And then, na-resolve. Naging madali yung light sa kanya. Di ba? Parang hindi siya natuto. Pwede naman siya gumawa ng paraan. Or pwede ako magbenta-benta ng mga kakanin or para mag-improve yung skills ko. Di ba? Na yung challenge na yun sana yung magiging magpapasuccess dun sa tao. Di ba? Pero dahil pinautang mo, na-stop yung challenge na binigay. Kaya ngayon, pag hindi ka binayaran, napunta sa yung burden. Hindi dahil ayaw natin silang pautangin, kasi gusto natin silang matuto dun sa challenges na pinagdaanan nila. Kasi ako, yan yung natutunan ko. Nung nagkaroon ako ng challenges, bakit ako nagproblema sa pera, may mga mali akong desisyon na kailangan matuto ako. And once na natuto ka, next level mo na sana yun. Gio. Galing nun. Diba? Para tayo nasa lesson plan, no? Pero ang ganda Diba? ng sinay Dun niya. sa Kasi another angle yan na sa totoo, hindi ko pa fully nakita. Ano yung mai-share mo sa kanila, Gio, na ginawa mo para maging successful? We learn by itong 3 things na pwede natin start even right now. I'll quote Coach Ras with it. May GEC na makakatulong sa atin every step of the way. Growth. Ano yung growth? Growth is related to our learnings every day. Watch videos that will let you learn a few skills. Recently lang, merong sinabi si isang famous na speaker. It just takes 20 hours to learn something new for a beginner. What you consume, social media, have it for learning. Experience. Dito yung isa sa pinaka na-enjoy ko na part. Experience is try something you haven't tried before. Yeah. If you're invited to do this, to visit this, basta walang conflict, and hindi yung 3 bagay na sinful, deadly, or nakakasama na ibang tao, pwede niyo i-try. As you try it, you're expanding yourself for possibilities. And the contribution part. Lahat ng ginagawa mong growth sa sarili mo, lahat ng ine-experience mo sa sarili mo, hindi lang yung pang sarili. It is for you to pass on. Contribution is not just giving alms or giving money to the poor. Lahat meron tayo. We are here to impact at least one person. Hindi, na-meet na natin yun o hindi pa, we're in that journey to meet them.
And be ready, when you meet them, you'll be able to contribute kasi meron ka ng laman. Your life matter and how you show up will matter. Gio, sa lahat ng pinagdaanan mo, ano yung pinaka-totoong success para sa'yo ngayon? Maybe I can share it in two sides. For myself, it's confidence. We're in a confidence business, pero for the past years, ako mismo walang confidence sa sarili. And through learnings, through the space, I'm more confident. Yes. Yes, Second, you are. Yes, I am. Second would be gratitude. Minsan nakikita ko, bakit red? Bakit ganito yung situation? Nakakalimutan ko, ang sarap gumising pala everyday na nagising ka sa kama mo. Your mom is still with you. Your employees are still with you. You have a community. You have people around you that supports you. Dati, na-overlook eh. Yes. And ang ganda. Actually, yun din yung natutunan ko lately. Kasi ilang taon na tayong negosyante. Pero pag nagkakaroon tayo ng challenges, we keep on complaining, di ba? Yung challenge kasi, nandyan lang yan eh. Binibigay talaga yan para mag-grow tayo. And everything, even simple things na makakain ka ng Jolly hotdog or Jolly spaghetti, di ba, Sir Gio? Kay God pa rin siya. We are just a disciple here sa mundo para ipakalat yung blessings niya. Tama. And Sir Gio, may bonus question ako. Ayun. If kakausapin mo, Gio, yung dating pasuko na negosyante, na ikaw yon, ano yung masasabi mo sa kanya ngayon na sobrang grateful ka ngayon? I would recall na nag-pass kasi yung wife ko sa Taiwan nangyari. Kasi doon kami nagpa-treatment. May isang tao nagsabi sa akin in Chinese, you are a blessing. Nung time na yun, hindi ko talaga magets. Ako yung nawala ng someone. Pero yung binulong niya sa akin, you are a blessing. So, ibubulong ko rin sa walang pag-asang ako dati. Totoo yung sinabi sa'yo na you are a blessing. Because your story will live on as a testimony, as a testament to those people that will face challenges. Yeah. Bigger than yours, lighter than yours, that God is a shepherd. Hindi ka niya mababayaan basta-basta. Yes. Ganda. Grabe. Sobrang powerful. Kung sino man yung tao na nagsabi sa'yo na you are a blessing, siya yung nakatulong sa'yo. Hindi mo man alam ang sagot noon kasi you're in the situation na sobrang hirap. What I see in your company yesterday, it's a sign na you're a blessing to your people and to other people na syempre nakagamit ng products, na show it to the world na maganda yung produkto. Nagkaroon man ng struggle, sa iba, give up na kasi this is the business of your partner. Nakandun ka lang to support but you continue the legacy. Di ba? I'm so proud of you, Gio, and congratulations. Thank you, thank you. Thank you for this opportunity to share my story and to let them know na difficulties will come. Whether your business or you're working as an employee or you're an officer of a top company, lahat tayo may pagdadaanan na different challenges. Hindi na yun ang common na yun. Hindi na yun unique. But how we face it eventually, how we overcome it and become the story, and to show your purpose for you, for your family, for your friends, and for the next generation. Thank you, Gio, for sharing with us your inspirational story na talaga namang kapupulutan ng aral at pag-asa ng bawat isa. At before katuluyan na magpaalam, baka may gusto ka pang batiin at itro mo. First, I would like to thank the team for staying with us for the past 17 years, and we will plan to have it more years to come. And to the people that saved me, to the people who inspires me along the way, thank you. For those who would like to experience our product, to bring back your confidence, we have our 3 soaps available at Watson's Selected Mercury. It's also available online, Facebook, Lazada, Shopee, and TikTok. I love harmony and wellness. Yes.
Thank you so much, Gio. Alam ko talagang makakapagbigay ka ng value sa ating mga viewers and grabe, ang dami nating lessons na natutunan ngayon. So, nanalo sa aming pa-Gcash, abangin nyo na lamang sa aming Evitalk Podcast page. I hope may natutunan kayo at na-inspired kayo, lalo na sa pag-abot ng inyong mga pangarap. Again, my name is Miss Joycey. See you on our next Evitalk Podcast Season 3. Evitalk Podcast would like to thank the following: Evidence Health Beauty and Skin Essentials, MacJoy E-Commerce Corporation, J. Caprioli Designs, etc., Print Pinas Los Baños, Mogs Photo and Films, Speedway Business Solutions Corp., We Trade Innovation Solutions, Hello Eve, Germite Packaging Supplies Trading Incorporated, The Wise Owl Studios, Hisopos Global, Via Juana Distribution, Beauty Co., Miss Seed Beauty Lounge, Skin Amazing, Queen Boss Society, King Boss Club, Gig Sportswear, Manang Aneng, Presyong Kapatid, Komi, T&M Manufacturing Corporation, Buchan Manila, Divine Touch Makeup Artistry, RF Proactive Marketing Global Incorporated, in partnership with Gutierrez Media Productions, Pinoy Extreme, Pasyal Tayo.